1,001 hanggang 1010. Sa tanghalian sa cafeteria, muli siyang pamwesto sa ibang tao. Ang estudyanteng iyon na nagngangalang Central Late ay nagtungo sa pangangatwiran at muling nagalit sa kanya. Tao, nasaan na siya? Sigaw ni Nia Jing, na parang gagawin niya ito para sa langit. Siyempre sa likod ng bundok yung Marshall Field Classroom, kung hinahanap mo siya, dapat mahanap mo siya sa Marshall Field nung second class ng ding grade. Phew! Nagmamadaling lumabas si Nia Jington sa picket line. Ang iilang miyembro ng picket squad ay abala sa pagsasabing, "Bilasan mo," galit na galit si Nia Jing, "Natatakot akong magkakaroon ng magandang palabas, itong si Zhang San, ay talagang hindi kaibig-ibig, talagang kailangan niya ng sobrang galing para turuan siya ng isang aralin. Hehe, sundan natin at tingnan natin." Kaya, ang ilang picket na iyon ay abala sa pagsubaybay, ngunit sa kasamaang palad, ang figure ni Nia Jing ay nawala na. Sa Marshall Field sa likod ng bundok. Si Lance ay nakahiga sa ilalim ng isang puno, kinakagat ang buntot ng kanyang aso, nakataas pa rin ang kanyang mga paa, hindi alam kung ano ang nangyayari sa kanyang ulo. At ang iba pa sa mga tao ay pawang nagsasanay ng martial arts sa kani-kanilang martial arts arenas. Sa sandaling iyon, mula sa direksyong iyon sa tuktok ng bundok, isang galit na boses ang lumabas, "Narito si Zhang San. Zhang San ng Year 2 ding, lumabas ka at bugbugin." Biglang huminto ang lahat sa pagsasanay ng martial arts at tumingin sa tuktok ng burol, kung saan ang isang lalaki ay nagmamadaling bumaba sa ganitong paraan na may galit sa kanyang mukha. Saglit na hindi nag-react si Lance, dahil ang pangalan niya ay Lance. Gayunpaman, nag-react si Lance nang maramdaman niyang maraming mata ang nakatutok sa kanya. Sa langit, isang lalaki ang nakatayo sa himpapawid at sumigaw, "Zhang San mula sa ikalawang klase ng Baitang Ding, lumabas ka kaagad, huwag mo akong piliting bumaba at abutin ka." Tamad na tumayo si Lance, lumabas mula sa ilalim ng puno, tumingin sa langit, at nagsabi, "Sinong apo ang naghahanap kay Lolo? Ikaw? Ikaw? Ikaw?" Galit na galit ang mid-air na si Nia Jing na muntik na siyang mahulog mula sa himpapawid, ito rin, hindi maipaliwanag. Marami ring mga estudyante ang natigilan, ang walang kwentang kay-abangan nitong si San ay muling nagpa-refresh sa perception ng lahat sa kanya. Tinadyakan ni Lucy ang kanyang paa, at sa kanyang puso, sinabi niya, "Hindi maganda." Gayunpaman, hindi nagpanggap si Lucy na hindi niya kilala si Lance, at agad na nagsabi, kasamang estudyante na si Nia Jing, "Ikinalulungkot ko sa ngalan ni Zhang San na humingi ng paumanhin sa iyo." Nanginginig si Nia Jing at sinabing, "Sa oras na ito, sinumang nasa panig niya ay kaaway ng aking Nia Jing." Sa sandaling matapos magsalita si Nia Jing, ang mga estudyanteng iyon na orihinal na mas malapit kay Lance ay nagsitakbuhan sa di kalayuan, na pinapanatili ang isang ganap na distansya mula kay Lance, na para bang natatakot sila na may hindi maintindihan si Nia Jing dahil malapit sila kay Lance. Hahaha, hahaha. Humagalpak ng tawa si Lance nang makita niya ang mga estudyanteng nakatayo lang ilang metro ang layo sa kanya, lahat sila ay tumatakbo palayo, kung gaano sila kitikot na maging mga kaaway ni Nia Jing. May iba pang gustong sabihin si Lucy, umungal si Lance, "Lucy, kung magsalita ka pa, kalaban kita." Ako. Napatingin si Lucy kay Lance nang may pag-aalala. Ngumuso si Nia Jing, "Zhang San, tinatanong kita, tanghali, ikaw ba ang bumasag sa bubong ng kapatid ko?" Ngumiti si Lance, "Oo, lolo mo ako." "Ikaw? Sige, tatanungin kita ulit, ikaw ba ang nanglay sa akin sa harap ng kapatid ko?" Hahaha, Nia Jing? Bingi ka ba? Hindi lang kita ininsulto sa harap ng kapatid mo, ininsulto lang kita sa harap mo pareho lang, hindi mo ba ako narinig, tapos sasabihin ko ulit. Nia Jing? Apo ko yan? Hahaha, hahaha. Namumula ang mukha ni Nia Jing sa galit. At tahimik ang eksena, lahat sila ay nakatingin kay Lance. Huminga ng malalim si Nia Jing at sinabing, "Zhang San, pinilit mo akong gawin ito, mga kapwa mag-aaral, tinutulungan mo rin akong magpatotoo, hindi ako si Nia Jing ay isang bully, at hindi rin ako hindi nakapag-aral, kundi ako walang pagpipilian kundi kumilos para pigilan ang mga tao." Pagkatapos sabihin iyon, ang titig ni Nia Jing ay parang isang palaso na pumutok kay Lance.
Ngumuso si Lance, hayaan kitang magpanggap na magkumpara. Sumambulat si Lance sa hangin. Nakahanda na rin si Nia Jing, na may hawak na mahabang sibat sa kanyang kamay. Buzz! Itinutok ni Nia Jing ang kanyang baril kay Lance habang lumilipad ito patungo sa kanya. Si Lance, syempre, ay hindi titingin dito, para lamang makita ang figure ni Lance na kumikislap, umiiwas sa putok ni Nia Jing nang walang anumang pagsisikap at direktang lumitaw sa harap ni Nia Jing. Nagulat si Nia Jing, ngunit wala siyang oras para mag-react. Pa! Isang malakas na sampal ang umalangaw-ngaw, at si Nia Jing ay naswipe ni Lance nang napakalakas na ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa, habang ang sibat, na kahit papaano ay nasa kanyang kamay, ay nasa kamay ni Lance. Damn! Marami sa mga estudyante sa ibaba ang natigilan, at nakita na si Nia ay talagang nawalis at nasample, at nahulog sa lupa, na parang hindi na-control ang sarili niyang katawan. Sa himpapawid, nag-click si Lance at nabali ang sibat ni Nia Jing. At pagkatapos, sa lupa, unang bumagsak ang ulo ni Nia Jing sa lupa. Gayunpaman, napabalikwas si Nia Jing sa isang kisap mata. Zhang San. Pakiramdam ni Nia Jing ay hindi makapaniwala, ngunit, dahil sa sobrang hiya, hindi niya maiwasang sumigaw. Muling lumitaw si Lance sa kanyang harapan sa isang kisap mata. Sonzi, ano ang tawag mo sa akin? I can't spare you. Nawala sa isip si Nia Jing habang sinuntok niya si Lance. Bang! Itinaas ni Lance ang kanyang paa ng malakas at itinapakan ang kanyang ulo sa lupa. Wow! Wow, sa paligid nila, ganap na nasisira ang kanilang tatlong pananaw. Si Nia Jing, ang ika-10 sa listahan ng henyo, ay humakbang sa dumi na may mataas na pag-angat ng paa. Sa sumunod na sandali, muling inilabas ni Nia Jing ang kanyang ulo mula sa putik. Zhang San, magsasalita pa sana si Nia Jing sa galit nang may lumipad na ulap sa kanyang bibig. Biglang napuno ng ulap ng itim na putik ang kanyang bibig. No. Nia Jing, ang sakit mabilis na tumingkayad, nilalabas ng mga daliri ang putik sa kanyang bibig. Nang makita ni Lance ang hitsura ni Nia Jing, hindi niya maiwasang isipin si Yuan Liao mula sa Palanan Middle School noon. Ha. Naramdaman ni Lance na ang mga alaala ng taong iyon ay talagang puno ng mga alaala at hindi niya maiwasang matawa. Gayunpaman, ang kanyang pagtawa ay napakademonyo sa paningin ng iba, at nakaramdam siya ng biglaang takot kay Lance. Ang taong ito ay talagang isang pervert, kumilos ng napakarahas at talagang tumatawa sa kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos ni Nia Jing ang pagbubuklad ng putik sa kanyang bibig at itinuro si Lance, ikaw. Umirap si Lance, tinuro mo ulit ako, babaliin ko ang mga daliri mo, Nia Jing ba? Sabi ko apo kita, kasi, tinitingala kita, bago sabihin na apo kita. Ikaw. Ano? Hindi kumbinsido. Hindi ba, kung maglakas loob kang magsabi ng isang salita ng pagsuway, bugbugin kita ngayon hanggang sa magawa mo. Napasigaw si Nia Jing sa sobrang sakit. Sumampal si Lance, naputol ang dagindong ni Nia Jing at umungol, ano ba ang dinainggil mo, ang ingay. Wow. Gustong-gustong umiyak ni Nia Jing, na binubuli mo ng ganito, hindi ka man lang ba umaatungal. Lahat ng nakapaligid na estudyante, lahat sila ay tumingin kay Lance nang may pagtataka. Sinulyapan ni Lance ang lahat ng mga estudyante at sinabing, mula ngayon, ako, si Zhang San, ang Harry ng mga estudyante, ng Laoshan Academy, kayong lahat, ay apo ko, kung sino man ang maglakas loob na sumuway, lumapit ako. Bubugbugin siya hanggang sa sumunod siya. Ikaw. Nagpakita ng galit ang lahat ng estudyante. Ha. Parang baliw na tawa ni Lance. 1002. Lahat kayo mga apo ko. Ha. Tumawa si Lance sa kanyang mga luha. Sa totoo lang, si Lance ay hindi isang hindi makatwirang tao, ito ay dahil lamang, labis niyang kinasusuklaman ang mundong ito, ayaw niyang makibagay, kaya ginawa niya ang lahat ng hindi kasiya siyang bagay sa itaas. Bold. Sa sandaling ito, isang dagindong ang nagmula sa langit.
Tumangala si Lance sa langit at lahat ng nasa lupa ay tumingin sa langit at nagulat. Ito ay ang direktor ng Ecclesiastical Law. Laking gulat din ni Lance nang makita ang direktor ng paraan ng pagtuturo na ito, ngunit ito ay isang Zhangxi Realm powerhouse. Ang direktor ng paraan ng pagtuturo ay lumipad pababa at tumingin kay Lance at galit na sinabi, "Iulat ang iyong pangalan." Zhang San. Zhang San, naglakas loob kang kumilos ng walang ingat sa Laoshan Academy, hindi mo lang binugbog si Nia Jing, ngunit nagbanta ka rin na lahat ng estudyante sa buong bahay ay mga apo mo, hindi mo ba pinapasok ang aking direktor ng pamamaraan sa pagtuturo? Iyong mga mata. Ngumiti si Lance at sinabing, totoo ang leksyon ni Senior, si Senior ay nagagalit lang sa ngayon, ang tunay na puso ni Senior ay hindi ganoon. Ang bilis mong magpaliwanag, pero sa kasamaang palad, alam ko na lahat ng ginawa mo, kaya hindi mo na kailangang makipagtalo. Tumawa si Lance, kung ganoon, ano ang gusto ni Senior, naguluhin ako dahil sa isang grupo ng mga estudyante na hindi kasing lakas ko. Matagal nang nasa mundong ito si Senior, dapat niyang malaman ang katotohanan. Anong katotohanan? Sa mundong ito, it's either you bully or they bully you, and it all depends on their respective ability, di ba? Natural lang na ang grupong ito ng mga estudyante mula sa Laoshan Academy ay hindi kasing galing ko at binubuli ko. Ngunit kung hindi ako kasing galing nila, kaya ko ba silang ay bully? Kaya naman, walang masama kung sabihin kong apo ko ang buong Laoshan School. Kung napakalakas ko kaya mas malakas ako kaysa sa buong Laoshan Academy. Pagkatapos ay masasabi ko rin na ang buong Laoshan Academy ay apo ko. Zhang San, kaya itinuring mo ang iyong sarili na kayang lampasan ang buong estudyante ng Laoshan Academy. Kung kaya mong malampasan ang mga estudyante ng buong Laoshan Academy, hindi na kita hahanapin para ayusin ang usapin ngayon, ikaw nga. May kakayahang gawin ito. Fine. Kahit sinong estudyante ng Laoshan Academy, sige, kung magagawa mo, gusto kong mapatay. Ikaw. Ang direktor ng paraan ng pagtuturo ay galit na galit, at talagang sinabi ito bilang, nais na patayin, isang napakayabang na bagay na sasabihin. Good. Someone? Go and invite the top 10 of the genius list, lahat sila sa lugar na ito. Yes. Agad namang pumunta ang isang teacher. Sa halos wala pang 10 minuto, 9 na estudyante ang lumipad, ang nangungunang 9 sa listahan ng henyo ng Laoshan Academy, kasama ang Nia Jing na iyon, at ang nangungunang 10 nandoon. Ang ganitong uri ng labanan din ang unang pagkakataon na nakita ito ng lahat ng mga estudyante. Ang estudyante sa tuktok ng listahan ng henyo ay lumipad sa harap ng direktor ng paraan ng pagtuturo at nagtanong, Direktor, ano ang ipinatawag sa atin na gawin? Ang direktor ng mga pagtuturo ay nagsabi, Leon, ikinalulungkot ko na abalahin ang iyong paglilinang. Napakagalang na sabi ng direktor ng mga turo. Ayos lang, syempre pupunta kami agad kung may something si direktor. Leon, ganito pala, sabi ng isang estudyante na kaka-enroll lang ngayon na apo niya ang buong Laoshan Academy. Ano? Galit na galit si Leon, at ang natitirang 8 genius listers ay galit na galit, ito ay masyadong mayabang. Ang taong ito, ang pangalan niya ay Zhang San, gusto ko siyang hulihin sa teaching method room at maghanda para parusahan siya, ngunit, sinabi niya na ang lahat ng mga estudyante ng Laoshan Academy ay hindi kasing lakas ng iba, at natural lang ito. Para mabuli sila sa kanya, tsaka sinabi niya na ang buong Laoshan Academy, ang lahat ng mga estudyante ay maaaring hamanin siya, gusto niyang patayin. Kaya, inimbitahan ko kayo ang 10 pinakamalakas na henyo sa Laoshan Academy, kaya maaari ninyong panoorin ang bagay na ito. Umungol si Leon, nasaan si Zhang San? Sa sandaling iyon, sumigaw ang isang lalaki sa lupa, dito. Si Lance ang sumigaw. Tumingin si Lance kay Leon, ang tuktok ng gitnang Unity Realm, na tinatayang 19 na taong gulang, 19 na taong gulang upang maabot ang tuktok ng gitnang Unity Realm, ito ay magiging tunay na kapansin-pansin kung ito ay ilalagay sa Earth. Gayunpaman, tama ngayon, ito ay isang napakahinang pag-iral sa harap ni Lance.
Napansin din ni Lance na sa siyam na malalakas na genius listers na iyon, mayroong isang babaeng may langit na anyo, siya ay tiyak na si Iris, talagang maganda ito, si Lance ay medyo nagnanais na tumingin sa kanya, syempre, mga pagnanasa lamang, pagkatapos ng lahat. Ang mga normal na lalaki ay magkakaroon ng pagnanasa kapag nakakita sila ng magandang babae, at may sexing katawan. Lumipad pababa si Leon, at sumunod din ang iba pang 8 henyo. Ngumisi si Leon, ikaw si Zhang San. Sinabi ni Lance, oo, narito ang iyong lolo na si Zhang San, marami sa inyo, hindi na kailangang magtagal, isa-isa man kayong dumating o magkakasama, ayon sa gusto ninyo. Ako, si Zhang San, ay naghahangad lamang na maging pinatay ngayon. Ikaw. Talagang nagalit at nabigla ang 9 na henyo nang makita nilang sinabi ni Lance na gusto lang niyang patayin, gaano sila kalakas para maglakas loob na sabihin iyon. Fine, then I will fulfill you. Do you have any last words to say? Sabi ni Leon na may malungkot na mukha. Tumingin si Lance kay Iris at ngumiti, napakaganda talaga nito, gusto kong mapasa kanya ang lahat. Iris, may boyfriend ka ba? Sabi ni Iris na may naiinis na mukha, basura. Hahaha, hahaha. Tumawa ng malakas si Lance, gustong-gusto ni Lance na tawaging basura. Naghahanap ng kamatayan. Galit na sumugod si Iris at siya ang unang umakyat, ang iba ay hindi sumunod, pagkatapos ng lahat sila ay nadama na ang isang tao ay sapat na upang harapin si Lance. Swoosh! Pinatay ni Iris ang puso ni Lance gamit ang kanyang espada ay napakabangis, at ang matalim na layunin ng espada, si Lance ay nanumpa na maaaring hindi niya ito masanay. Gayunpaman, ang isang mas mataas na antas ng kaharian ay napakalaki, gaano man kalakas ang layunin ng espada, ito ay magiging walang kabuluhan. Dalawang daliri ni Lance ang kumapit sa espada ni Iris at nag-click para maputol ito, habang kasabay nito, niyakap ni Lance si Iris. Maganda nga, kung ganoon, mag-kiss muna tayo. Manuel. Hinalikan ni Lance ang bibig ni Iris. Natigilan si Iris, ang kanyang unang halik. Noon lamang binitawan ni Lance si Iris. Hindi kalayuan, sumigaw ang isang lalaki, nakuha na si Leon, ang first kiss ng girlfriend mo. At ngayon, ang talento sa unang araw, si Leon, tanga doon, oo. Ang kanyang kasintahan, hinabol niya ito sa loob ng 3 taon, kagabi sa wakas ay naabutan niya ito, nangako si Iris na maging kanyang kasintahan, bilang isang resulta, kaninang hapon, ninakawan siya ng kanyang unang halik, si Leon ay tanga. Kaagad, umungal si Leon sa galit. Papatayin kita. Tulad ng isang leon na nawalan ng malay, sinunggaban ni Leon si Lance. Lumiwanag ang figure ni Lance at sinalubong si Leon, hinampes siya sa lupa habang nasa himpapawid. Sa susunod na segundo, bago pa makapag-react si Leon, tinapakan ni Lance ang kanyang ulo. Tumangala si Lance sa langit at nagtanong, ang unang henyo ng Laotian Academy ay natapakan ko na, maaari ko bang tanungin ang direktor ng paraan ng pagtuturo, kwalipikado ba akong sabihin na ako ang kanyang lolo? 1003. Natigilan ang teachings director. Nagtanong ang direktor ng pagtuturo, Zhang San, saang lupain ka naruroon? Bakit hindi ko man lang ito maramdaman? Hahaha, teachings director, isa kang malakas na ninuno, pero hindi mo man lang maramdaman ang aking kaharian, paano mo hahayaang tingnan ka ng maraming tao? Sige, ituturo ko lang ito. Sa ilalim ng ikalawang antas ng ang Unity Realm Great Perfection, sa tingin ko ay dapat akong maging invincible, sapat na ba iyon? Ano, ikaw? Napakabata, naabot mo na ang ikalawang antas ng Unity Realm Great Perfection. Paano yun posible? Nagulat ang canonical director. Hahaha, hindi ba't nasa harapan mo lang? Hindi ako naniniwala, maliban kung ayaw mong itago ang kaharian. Agad na pinakawalan ni Lance ang realm momentum sa kanyang katawan. Nanginig ang katawan ng teachings director, at sa katunayan, si Lance ay nasa ikalawang antas ng Unity Realm Great Perfection. Sa sandaling ito, hindi lang ang direktor ng paraan ng pagtuturo ang nanginginig, kundi pati na rin ang 10 Genius List powerhouses, at lahat ng mga estudyante sa Back Mountain Martial Arena.
Bamuka ang bibig ni Lucy sa hugis hindi makapaniwalang nakatingin kay Lance, bagamat alam niya na si Lance ay napakalakas, ngunit hindi niya inaasahan na aabot siya sa ikalawang antas ng Unity Realm Great Perfection, na halos maabutin niya ang kanyang lolo. At Zhang San, na 17 taong gulang lamang. Sa sandaling ito, ang mga estudyanteng iyon, ang galit sa loob nila kay Lance, ay ganap na nawala, galit pa rin sila noon, sinabi ni Lance na ang lahat ng mga estudyante sa bahay ay kanyang mga apo, ngunit ngayon, nakakagulat, sila ay lumitaw na walang kapantay na pagsamba kay Lance. Binitawan ni Lance si Leon ay tanga din doon, si Zhang San ay isang Unity Realm Great Perfection, at siya, ang pagkakaiba niya at ni Zhang San ay napakalayo, napakalaki. Lumipad ang teachings director sa tabi ni Lance at ngumiti, Zhang San, opisyal ko na ngayong idinedeklara na mula ngayon, ikaw ang unang pwesto sa aming Laotian Academy, Genius List. Haha, hindi naman kailangan, wala akong balak magtagal sa Laotian Academy, parang aalis na ako. Bakit? There's no reason why, I'm not welcomed here, and besides, walang kwenta. Paano kaya, Zhang San, tinatanggap kita sa ngalan ng lahat ng mga mag-aaral at guro ng bahay na ito? Mga kapwa mag-aaral, sinasabi mo bang masaya kang tanggapin si Zhang San? Sumigaw ka agad. Ang pedagogical director ay balisang tumingin sa lahat ng pag-aaral. Sumigaw ang lahat ng estudyante, Zhang San, we welcome you. Naririnig mo ba iyan, tinatanggap ka ng lahat ng mga mag-aaral at guro? Sabi ng Head of Teaching and Learning. Ngumiti si Lance, lumipad sa himpapawid, at sinabi sa lahat ng mga estudyante, ikinalulungkot ko ngayong umaga nataman ko si Raven at kumilos ng marahas, humihingi ako ng paumanhin kay Raven. Sa tanghali, masama ang pakiramdam ko. At hindi sinasadyang sinipa ang isang bato na lumilipad at nabasag ang bubong ng dormitoryo ni Nie Jing, pagkatapos nito ay hindi ako makatuwiran. At hindi pinansin ang mukha niya, humihingi din ako ng tawad kay Nie Jing dito. Sa wakas, natawa ako at sinabi na lahat ng estudyante ng buong bahay ay apo ko, humihingi din ako ng paumanhin sa mga estudyante ng buong bahay dito. I'm sorry, ako, si Zhang San, ay hindi ganitong uri ng tao sa puso, ngunit dahil masama ang loob ko dahil sa isang tiyak na pangyayari kaya marami akong ginawang hindi makatwiran. Sige. Lahat? Inistorbo ko kayo, aalis na ako Zhang San. Naghanda si Lance na lumipad palayo. Wait! Don't go. Paano pahihintulutan ng direktor ng paraan ng pagtuturo na umalis si Lance, ang isang henyo ng antas ni Lance ay bihira kahit sa daan-daang taon, at kahit na itali niya ito ngayon, kailangan niyang itali si Zhang. Sun up. Direktor, may iba pa ba? Zhang San? Ang Laotian Academy natin ay isa ng nangungunang akademya sa mundong ito, at sa palagay ko ay hindi ka na mapupunta sa mas magandang lugar pagkatapos mong umalis, kaya hindi kita pakakawalan. Oh, ang haba ng mga paa sa akin. Walang kwenta kahit tumubo sa iyo, papapuntahin ko ngayon ang housemaster. Ang direktor ng pamamaraan ng pagtuturo ay nagpadala kaagad ng isang tao upang anyayahan ang housemaster na pumunta habang pinapanood niya si Lance sa kasalukuyan, hindi siya pinapayagang umalis. Si Lance ay talagang hindi makaalis sa harap ng pinakamalakas sa mga angkan. Hindi nagtagal, dumating ang housemaster at emosyonal na nagsabi, nasaan ang sarili kong Zhang San? Hindi nakaimik si Lance, hinahalikan pa niya si Zhang San. Sinabi ng direktor ng pagtuturo, Prefect, nandito si Zhang San. Ang Panginoon ng gobyerno ay abala sa paglipad patungong Lance, nang makitang si Lance ay talagang 17 taong gulang, at ang kanyang kaharian ay ang pangalawang antas din ng Unity Realm Great Perfection, nasa sabik niyang sinabi, ang aking paghalik kay Zhang San. Si Lance ay abala sa pagsasabing, Housemaster, huwag kang magsalita ng kalokohan, wala akong interes sa mga lalaki, lalo na sa matatandang tulad mo. Hahaha, Zhang San, simula ngayon, kapatid ko na kayo, itong Laotian Academy, ikaw na ang Vice Prefect. Ang Laotian Academy namin, may kabuoang 8 Vice Lords, at ngayon ika-9 na. Ikaw. Zhang San, gusto mo pa bang umalis? Ayos lang, ano pa ba ang gusto mo, feel free to say. Housemaster, baliw ka?
Nasa Unity Realm Great Perfection lang ako, anong qualifications ang kailangan ko para maging Deputy Housemaster? Sinabi ko na, mayroon ka, naabot mo ang Unity Realm Great Perfection sa murang edad, ito ay isang henyo na hindi mo nakikilala sa loob ng 100 taon, sa hinaharap, ang iyong mga tagumpay ay tiyak na higit sa akin, sa hinaharap kapag ako ay namatay, ikaw ang magiging Housemaster, kung ang ating Laotian Academy ay maaaring magpatuloy na maging maluwalhati o hindi, ito ay nasa iyo. Kaya, hindi kita papakawalan, kung ano ang mga hinihingi na kailangan mong iharap. Sa sandaling iyon, sumigaw ang isang estudyante, "Prefect, gusto ni Zhang San si Iris." Nang hindi man lang nag-iisip, sinabi ng prefect, "Madali lang iyan, Iris, pumunta ka rito." Umakyat si Iris. Sabi ng prefect, "Iris, wala ka pang boyfriend, di ba?" Kinagat ni Iris ang kanyang labi at sinabing, "Oo, nangako lang ako kay Leon kagabi." "Oh, Leon? Ngayong gusto din ni Zhang San si Iris, ano sa palagay mo?" "Papapiliin ko si Iris." Sabi ni Leon. "Iris, gusto mo bang maging girlfriend ni Zhang San, o kay Leon?" "Sarili mong choice o." Ako, handa akong maging kay Zhang San." Si Iris, napakagaling, ang tanga ay ayaw lang, siya at si Leon, hindi malalim ang nararamdaman, kung hindi siya hahabulin. 3 taon bago pumayag, na-move on lang siya saglit para pumayag. At si Zhang San, na mas gwapo at mahaba, walang dahilan para hindi ito magustuhan tsaka ang unang halik pa rin ang kinuha niya. Ngumiti ang gobernador, "Zhang San, gusto mo pa bang umalis ngayon?" "Housemaster, ano ang magagawa ko, Zhang San?" "Sige, Zhang San. Kung gusto mo talagang umalis, pwede. Pero kailangan mong ipangako sa akin na palagi kang magiging Vice Lord ng Laotian Academy, at sa hinaharap, kapag napagod ka sa labas, ikaw. Pwede bang bumalik dito, bahay mo ito, paano?" "Ako. Zhang San, ibilang mo ako sa pagmamakaawa mo." Walang salita na sinabi ni Lance, "Sige." Sa loob-loob na sinabi ni Lance, "Dam, kung mapapahamak ako na hindi maiwan ang memory stone na ito, hindi masamang maging isang Deputy Housemaster." "Hahaha, mabuti." Ang direktor ng pagtuturo ay abala sa pagsasabing, "Tingnan si Vice Prefect Zhang." Walang salita na sinabi ni Lance, "Bumangon ka." 1004. Sa dami ng tao, nawala si Lucy. No wonder hindi siya minamaliit ni Zhang San, she really didn't deserve it. Si Lucy internally comforted herself saying, "He's such a genius, it's not bad for me to be his sister, I've already picked up a bargain being his sister, what do I have to be dissatisfied?" Sa gabi, ang housemaster at marami pang ibang makapangyarihang tao mula sa akademya ay kumain at uminom kasama si Lance, at ang lahat ay tila nasa mabuting pakikitungo. Maging si Iris ay inimbitahan at umupo sa tabi ni Lance bilang isang babaeng miyembro ng pamilya. Gabi na, naglalakad si Lance sa kalsada ng akademya, at sinundan siya ni Iris. "Saan ka pupunta?" "Hindi ko alam." "Saan ang dorm mo?" "Hindi pa nakaschedule." "Tayo ba, magsisimula pa lang ba tayo?" tanong ni Iris. "Ewan ko ba, hindi ka ba tinanong ng housemaster, hindi mo ba ako piniling maging boyfriend? At tanungin mo ako kung nagsisimula na ako. Pero feeling namin parang wala pa kaming feeling sa isa't isa, parang strangers pa rin kami, and it's kind of weird. It's not as if, pero sa totoo lang, may nararamdaman din akong kakaiba. So ikaw, gusto mo ba talaga ako?" Sinabi ni Lance sa kanyang sarili, "Kung hindi ko talaga kayang iwan ang mundong ito, pagkatapos ay gagawa ako ng isang pares sa iyo, ikaw ay sapat na." "Ano ang sinabi mo?" "Naku, wala lang, kung ganoon, magsama kayo at maglaan ng oras para alagaan ang nararamdaman mo." "Manam." Tumango si Iris na may pamumula. "Then we'll stay at your dormitory tonight." Malapit na. "Wala akong matutuluyan I'm sure I'll stay at your place, I guess those old men of the housemaster forgotten na hindi ako nagayos ng dormitoryo." "Sige." Kinabahan si Iris. Sinundan ni Lance si Iris sa kanyang dormitoryo. Isang maliit na 2 palapag na bahay na gawa sa kahoy na pinili ang bangin sa isang maliit, magandang bangin.
Ang ganda talaga ng dorm mo. Siyempre, ito ay isang paggamot para lamang sa mga mag-aaral sa listahan ng henyo. Ang sarap magstay dito paggabi, saan ang banyo, maliligo muna ako. Doon. Pumasok si Lance sa banyo at naligo, si Iris ay palaging nasa estado ng tensyon. Hindi nagtagal, natapos na si Lance sa paglalaba. Sige, tapos na ako? Maligo ka na, gabi na. Oh. Bilisan mo at umalis ka na. Iyon, Zhang-san? Ako? Medyo kinakabahan ako. Hindi dapat, hindi natin gagawin iyon ngayong gabi, di ba? Ngumiti si Lance, syempre gagawin ko. We've all decided to be together first, and then slowly cultivate our feelings, so what's the point of long-windedness, matulog na lang tayo. Bukas muna ang isip ni Lance, makakabalik man siya sa totoong mundo o hindi, siguro nakatadhana na ang lahat, mabuhay muna tayo ng mabilis sa bawat araw. Nang gabing iyon, sina Lance at Iris ay nangyari ang lahat. Ako na ang babae mo, mabibigo mo ba ako kapag malakas ka sa hinaharap? Naku, sige, pumunta ka na sa klase. Ano naman sayo? Ako ang deputy housemaster, anong klase? Oh. Pumunta si Iris sa klase. Si Lance ay nag-iisa sa pagsasanay. Si Lance ay umiinom at kumakain kasama ng mga taong iyon mula sa housemaster kagabi, kaya hindi niya sinayang ang pagkakataon. Naturally, nagtanong siya ng maraming tanong sa housemaster tungkol sa Unity Realm Grand Perfection, at sinabi ng housemaster kay Lance na sa mga ganoong pagkakataon, walang anumang psikolohikal na pasanin o pressure, at hayaan ang lahat ayon sa kalikasan at kalooban ng Diyos. At baka mabilis siyang makalusot. Iyon ang dahilan kung bakit hindi napigilan ni Lance ang gusto niyang gawin at kung paano siya hindi magkakaroon ng damdamin sa mga tao sa mundong ito at iba pa, hinahayaan ang kanyang sarili na makuha ang lahat kay Iris, ang lahat ay naaayon sa kalikasan. Hindi, kaninang umaga, naramdaman ni Lance na mayroon talagang kaunting kaliwanagan. Mahigpit na hinawakan ni Lance ang kaunting paliwanag na ito, at umaasa siyang makatuntong sa ikatlong antas ng Unity Realm Great Perfection sa loob ng kalahating taon. Pagkatapos noon, hindi na umalis si Lance sa Laotian Academy sa sumunod na kalahating taon, kahit na ang housemaster ay nag-ayos ng malaking bahay para sa kanya, si Lance ay nakatira sa dormitoryo ni Iris. Sa loob ng 6 na buwang ito, si Lance ay naigal-inang at umibig kay Iris sa parehong oras. Pagkatapos ng kalahating taon, sa wakas ay nakapasok na si Lance sa ikatlong antas ng Unity Realm Grand Perfection. Yay! Ang ikatlong antas ng Unity Realm Great Perfection. Nadama ni Lance na ang kanyang lakas ay tumaas ng higit pa, at kung siya ay babalik sa totoong oras ngayon, si Lance ay magkakaroon ng kumpiyansa na hamanin si Wesley King, basta't, syempre, na si Wesley ay hindi nakapasok sa tuktok ng Unity Realm Great Perfection. Sayang. Bumantong hininga si Lance, bagamat mayroon siyang lakas na hamanin si Wesley ngayon, ngunit hindi siya makakapunta. Itong memory stone, paano ako makakaalis? It's so damn fucked up. Kahit na si Lance ay nanirahan kasama si Iris sa loob ng kalahating taon, nais pa rin ni Lance na bumalik sa kanyang orihinal na mundo, at hindi siya naka-attach sa mundong ito dahil dito. Hindi ko alam kung ano ang dahilan, makatwirang sabihin na pagkatapos mamuhay kasama si Iris sa loob ng kalahating taon, ayaw pa rin niyang umalis, ngunit sa katunayan, gusto pa rin ni Lance na bumalik sa makasama ang kanyang mga kamag-anak, at palagi niyang nararamdaman sa kanyang puso na sina Elsa, Sally, Bella at iba pa ay kanyang mga kamag-anak. Sa sandaling iyon, isang boses ang tumunog sa tenga ni Lance, binabati kita, nakamit mo ang kinakailangang pagpapabuti sa loob ng inilang oras, kaya nagkakaroon ng pagkakataong umalis sa memorya ng bato. Mayroon ka na ngayong dalawang pagpipilian, una, umalis sa memorya ng bato, at pangalawa, ipagpatuloy mo ang iyong pagsasanay. Sino ka? Si Lance ay abala sa pagtatanong. Ako ang espiritong bato ng batong alaala na ito. Oo, Stone Spirit. Hindi pa ito narinig ni Lance. Bakit magkakaroon ng Stone Spirit? I've entered memory stones before and never encountered one. Mga low-level memory stones yan, ano ang pipiliin mo?
Teka, sinasabi mo na pwede ko nang iwan itong memory stone. Oo. Ang bawat taong pumasok sa memory stone na ito ay magkakaroon lamang ng pagkakataong umalis kung maabot nila ang isang tiyak na antas ng pagpapabuti sa loob ng isang tiyak na yugto ng panahon, kung hindi, hindi sila maaaring umalis, hindi alintana kung ito ay pagpapakamatay o pagpatay, pati na rin ang pagtatapos ng oras ng pag-record ng memory stone. Nagulat si Lance, sa wakas ay alam na ni Lance kung bakit lahat ng pumasok noon ay hindi pa nakakalabas, gaya ng inaasahan, imposibleng umalis si Lance, at natutuwa si Lance na wala siya. Ano ang iyong pinili? Tanong ni Lance, Senior Shilling, mayroon akong ilang katanungan, itong memory stone, gaano katagal ito na itala? Wala kang pahintulot na malaman. Oh, kung gayon, itong memory stone, paano ito nangyari? Bakit may isang mahiwagang memory stone? I'm sorry, wala kang pahintulot na malaman. Aalis na ako, kalimutan mo na, huwag ka nang magtanong. Pakiusap, sabihin mo sa akin ang iyong sagot. Ako. Gustong sabihin ni Lance na aalis na siya, ngunit tila hindi makatarungan para sa kanya na biglang isipin si Iris at umalis. Sa sandaling iyon, sinabi ni Shilling, hindi mo kailangang magpigil kasama ang mga tao sa memorya, ang mga tao at mga bagay dito ay pawang mali, at matagal nang namatay sa totoong kasaysayan. Nako, pero medyo na-guilty pa ako, pwede bang mag-moment? Oo, naabot mo na ang mga kondisyon, sigawan mo lang ako kapag gusto mong umalis. Salamat. 1005. Lubhang gamaan ang loob ni Lance. Sa wakas ay makaalis na sa memory stone, tila ang memory stone na ito ay makulong sa natitirang bahagi ng kanyang buhay kung ang isang tao na hindi makaabot sa mga kwalifikasyon ay pumasok dito, marahil ang nakatatandang kapatid ng master ng isla, ay ganoon. Ang kailangan lang gawin ni Lance ngayon ay magpaalam sa ilang taong kilala niya sa mundong ito, at pagkatapos ay umalis. Kinagabihan, bumalik si Iris mula sa paaralan. Zhang-san, alis na ako ng school. Yuan Chi, mamayang gabi, hayaan mong ihatid kita pababa ng bundok para maglaro. Bakit bigla mo na lang akong dinadala sa bundok para maglaro? May magandang tavern sa baba ng bundok, ihahatid kita doon. Mabuti. Tuwang-tuwa si Iris, araw-araw siyang namumuhay sa kaligayahan sa nakalipas na 6 na buwan, tinatamasa ang matamis na pag-ibig kahit na si Lance ay hindi gaanong interesado sa kanyang uri. Dinala ni Lance si Iris sa ibaba ng bundok, isang tavern, masayang kumain ang dalawa hanggang hiteng gabi bago bumalik sa Laotian Academy. Isang gabing ito, buong gabing nakiusap si Lance, ito ay isang palm. What's wrong with you today? May klase ako bukas. Ay, oo nga pala, oras na ng pagtulog. Malapit na akong madaling araw. Namumula na sabi ni Iris. Tapos bumangon ka na at magsanay ng martial arts, sasamahan kita. Sige. Si Lance ay nagsanay kasama si Iris sa loob ng 2 oras, at nang sumapit ang madaling araw, si Iris ay pumasok sa klase. Tinanong ni Lance si Shilling, Senior Shilling, pagkaalis ko, nawala ba ako sa memory stone na ito? Hindi, patay na. Patay na. Medyo nanlumo si Lance, hindi ba iyon makakapagpalungkot sa ilang tao, alam na iyon ni Lance, hindi siya dapat nakipag-ugnayan sa mga tao sa mundong ito noon pa. Matagal nang patay ang mga tao dito, sa huli ay tala lang ng buhay nila, hindi mo kailangang maging sentimental. Sabi ni Shilling. At saka, okay, pagkatapos ay pupuntahan ko ulit si Lucy ngayon, pagkatapos ay bumalik sa Dan City at magpaliwanag sa nakatatandang kapatid ng isla. Agad na dumating si Lance sa 2nd klase ng ding grade. Lucy, may naghahanap sayo. Kuya Zhang-san, nandito ka na. Tuwang-tuwang tiningnan ni Lucy si Lance, sa kalahating taon na ito, napapanood lang niya sina Zhang-san at Iris na masayang buhay na magkasama, tahimik lang siyang naiinggit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Zhang-san nagkusa na lumapit sa kanya ngayon. Lucy, wala lang, pumunta lang sayo. Kuya Zhang-san, ano ang nangyayari sa iyo? Haha. Umakyat si Lance at hinalikan si Lucy sa noo. Og. Namula lahat si Lucy.
Tiningnan ni Lance ang kanyang mahiyain at kaibig-ibig na hitsura, nag-alinlangan, yumuko muli, at hinalikan siya sa bibig. Kuya Zhangsan, ikaw. I'm sorry. Ang cute ng tingin ni Kuya sa'yo, hindi ko napigilan ngayon. Namula si Lucy, ngunit naglakas loob na sabihin, Brother Zhangsan, mahal na mahal ka ni Lucy. Ito, Kuya Zhangsan, paano kung hayaan si Lucy na maging iyong munting kasintahan? Niyuko ni Lucy ang kanyang ulo at nahihiyang sinabi. Sinabi ni Lance, Lucy, sumama ka sa akin. Saan? Binuhat ni Lance si Lucy at lumipad, sa wakas ay dumaong sa isang lugar. Si Lucy ay nalilito. Daw, hindi ba ito ang aking dorm? Ang lugar kung saan napadpad si Lance ay ang dormitoryo ni Lucy. Pinigilan ni Lance si Lucy sa kanyang mga bisig at lumipad papunta sa kanyang dormitoryo. Hindi alam ni Lance kung ano ang nangyayari, palagi niyang nararamdaman na parang gusto niyang angkinan ang magandang babae na ito bago siya umalis, orihinal na nagawang kontrolin ni Lance ang kanyang sarili sa loob, gayunpaman, biglang ayaw kontrolin ni Lance ang kanyang sarili. And let it go for once. Siyempre, posible rin na malapit na siyang umalis, at ang puso niya ay nag-aatubili na umalis. Kapatid na Zhangsan, ano ang ginagawa mo? Nakita ni Lucy na binuhat siya ni Lance sa silid at sumigaw sa gulat. Lucy, huwag kang magsalita. Kuya Zhangsan, ikaw. Ilang pagkatapos nito. Pagsapit ng tanghali, sinamahan ni Lance si Lucy para kumain, pagkatapos ay bumalik sa dormitoryo at nagtagal pa, at sa hapon, pumunta si Lucy sa Marshall Field para sa klase. Sa loob-loob na sinabi ni Lance, Palam, Lucy. Pagkatapos, umalis si Lance sa Laoshan Academy at dumiretso sa Dan City. Nang makarating siya sa Dan City ng hiteng gabi, hindi inabala ni Lance ang nakatatandang kapatid ng master ng isla sa kalagitnaan ng gabi, ngunit naghanap siya ng matutuluyan kinaumagahan. Senior kuya, bumalik na ako. Hoy, Zhangsan, kailan ka bumalik mula sa Laoshan Academy? Late ako dumating kagabi. Zhangsan, ano ang ginagawa mo sa kalagitnaan ng gabi? Alam ko rin ang tungkol sa oras mo sa Laoshan Academy, sumikat ka, at sa hinaharap, magkakaroon ka ng magandang oras, higit pa sa akin, hahaha. Nabalitaan ko rin na kasama mo ang unang henyo na kagandahan ng Laoshan, si Iris, ngayon, tikman ang lasa ng pag-ibig, paano ba naman, gusto mo pa bang bumalik ito sa totoong mundo? Tumawa ang nakatatandang kapatid ng Island Lord. Nang malakas, inaasahan niyang hindi nagugustuhin ni Lance na bumalik dahil comfortable ang oras ni Lance. Ngumiti si Lance at sinabing, Senior, bigla akong bumalik para magpaalam sa iyo. Ikaw, anong sabi mo? Isang poem. Anong ibig mong sabihin? Ibig mo bang iwan ang mundong ito, o ang ibig mong sabihin ay malayo ang pupuntahan mo? Senior, umalis sa Memory Stone World na ito. How could you leave? Abala sa sinasabi ng Island Master Brother. Senior, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang nagpapakilalang espiritu ng bato noong nakaraang araw, at sinabi nito sa akin na napabuti ko ang aking iniresetang lakas sa loob ng inilang oras, kaya naging kwalipikado akong umalis. Ang Memory Stone na ito ay malinaw na isang lugar para sa pagsasanay, at kung ang mga hindi gaanong kwalipikado ay hindi makakamit ang kinakailangang halaga ng pagpapabuti sa loob ng inilang oras, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong umalis. Si Senior ay hindi nakatanggap ng anumang impormasyon mula sa espiritong bato, kaya sa palagay ko ay hindi pa nakakaalis ang Senior. Kayang matugunan ang mga kondisyon. So ganun pala. Laging nasa baba ng division ang qualification ko, di ba? Sinabi ba ng Stone Spirit kung gaano kalaki ang improvement na mararating sa tinukoy na tagal ng oras para magkaroon ng chance? Ito, hindi ko alam. Gayunpaman, mga kalahating taon, nag-improve ako mula sa unang antas ng Unity Realm Great Perfection hanggang sa ikatlong antas, at pagkatapos ay naabot ko ang pagkakataong umalis. Mapait na tumawa si Island Master Senior Brother, hindi kataka-taka, sa kalahating taon, upang masira ang 2 layers sa Great Perfection, hindi lang ito isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong tao, 20 taon ang ginugol ko sa una hanggang ikatlong layer ng Great
Perfection, just imagine. It took me this long to raise the same amount as you. Paano ako aalis? Hahaha, hahaha. Mapait na tumawa ang Island Master Senior Brother. Senior, huwag mo ring kutsain ang sarili mo, dito ka na nga nagugol ng buong buhay mo, marahil, ito ang tahanan mo. Sinabi ng Island Master, Zhang San, uminom tayo ng kaunti, hindi pa huli ang lahat para umalis pagkatapos nito. Mabuti. Ang nakatatandang kapatid ng Island Lord ay naghanda ng isang piging upang magpista kay Lance bilang isang palm. Zhang San, please sit down. Sa isang restaurant, magalang na sabi ng Island Master Senior Brother. 1006. Sinabi ni Lance, tawagin mo akong Lance, iyon ang tunay kong pangalan. Brother Lance, maupo ka. Umupo si Lance, at sa sandaling iyon, nakita ni Lance ang isang tula na nakaukit sa dingding ng restaurant, ang parehong tula na nakita niya sa dungeon ng Marshall Island bago pa man siya pumasok sa memory stone na ito. Senior, tungkol saan ang tulang ito, nakita ko ito noong nasa piitan ako. Akala ni Lance ay sinulat ni Future Violet Moon, ngunit hindi. Ito ay isinulat ng aking ina, noong bata pa siya, umalis ang kanyang asawa, na-miss ito ng aking ina kaya isinulat niya ang tulang ito, at kalaunan, umalis din siya. Kung kita mo ang tulang ito sa dungeon, ibig sabihin na isinulat ito ng aking ina noong siya ay nasa totoong kasaysayan. Ang ina na tinutukoy ko, syempre, ay ang ina ng aking katawan. Brother Lance, ako ay nag-toast sa iyo at bumabati ng mabuti sa iyong paglabas, at ibinibigay din ang aking regard sa nakababatang kapatid ko para sa akin. Okay, huwag kang mag-alala. Tumango si Lance. Si Lance at ang nakatatandang kapatid ng Island Master ay uminom buong umaga. Bago umalis, sinabi ni Lance, isang bagay ang ipagtatapat ko sa iyo. Sabihin mo na kahit ano pa yan, hinding-hindi ka masisisi. Ganito kasi ako natulog sa apo mo nung umalis ako sa Laotian Academy. Natigilan ang matanda, saka sinabing, ikaw brat, aalis ka na, at ini-spoil mo pa ang apo ko. Well, ang cute talaga ng apo mo noon, at bigla akong nawala ng pagpipigil sa sarili at hinayaan kong mag-amok. Sige, pinapatawad na kita, bumalik ka at maglaro muli sa hinaharap. Natigilan si Lance, pwede ka bang pumasok ulit? Hindi yun naisip ng Don noon. Ano? Ayaw mo na bang pumasok? Ni minsan hindi ka na pwedeng bumisita kapag tapos ka nang makipaglaro sa apo ko. Yun, hindi ko na inisip yun tsaka kahit pumasok ulit ako, tatawid ako sa ibang tao, at hindi ako makikilala ng apo mo. Totoo rin naman, although with your talent, you can come back in and meet the conditions to go out, but the person has already changed. Sa likod ng isip ni Lance, tinanong niya si Shiling, Senior Shiling, makakapasok pa ba ako muli sa hinaharap? Kung gusto mong bumalik, paano mo gustong bumalik? Dahil ako nasa dungeon, hindi ko nakita ang pasukan, lahat sila ay sinipsip kahit papaano. Sinabi ni Shiling, ang memory stone na ito ay napakatanda na kaya wala na itong sapat na lakas para hawakan ang maraming tao, at paminsan-minsan lang ang mga hindi pinalad na masipsip. Oh, so, posible bang gumuho itong memory stone? Ang pagbagsak ay hindi masyadong masama, ito ay isang high-grade memory stone, ngunit ito ay mananatili pa rin. Static. Iyon ay ang buong mundo ay tumigil. Tama. And how long will it be stationary? Abala si Lance sa pagtatanong. Mga 3 buwan. Ano? Nagulat si Lance na tumahimik ito kaagad. Tama, kung aalis ka, it better be within 3 months, or nandito ka pa rin. Oh my God, 3 buwan. Oo. Ang dibdib ni Lance ay masikip. Brother Lance, Brother Lance, Brother Lance. Ang kapatid na Panginoon ng isla ay tumawag sa kanya ng ilang beses nang sunod-sunod nang hindi sumasagot. Andito na ako. Lance saka lang nag-react. Ano bang tinatitigan mo, halika, eto sa iyo, inumin mo itong tasa at pagkatapos ay maaari ka nang umalis. Ako naman, may ilang dekada pang mabubuhay, at handa akong magretiro dito. Og.
Tumingin si Lance sa kapatid na Panginoon ng isla, medyo nakakaawa, hindi niya alam na sa loob ng 3 buwan, ang memory stone na ito ay matatahimik. Static, ibig sabihin, ang buong mundo ay hindi gagalaw kahit isang kalamnan. Tuyo. Ininom ito ni Lance, ang kanyang puso ay hindi kumalma ng mahabang panahon. Ang puso ni Lance ay hindi lamang nakikiramay sa master ng isla na nakatatandang kapatid, kundi pati na rin kay Iris at Lucy. Sa kanyang isip, tinanong ni Lance si Shilling, maaari ba akong manatili dito sa kanila ng 3 buwan bago umalis? Bahala ka. Salamat. Nagpasya si Lance na ipagpaliban ang kanyang pag-alis ng 3 buwan. Sinabi ni Shilling, ngunit walang kabuluhan ang iyong ginagawa, sa totoo lang, ikaw at ang 2 babaeng iyon ay walang iba kundi ang pagpapalitan ng kamalayan, tulad ng kapag nanaginip ka at umibig sa magandang babae sa iyong panaginip. Paggising mo, wala na. Naiintindihan ko, ngunit ang panaginip ay tunay na totoo, hindi ba? Bahala ka. Lance. Ikaw ba si Zhang San o si Brother Lance? Nang makitang si Lance ay muling nataranta, ang Island Master Senior Brother ay abala sa malakas na pagsigaw, naisip niya, naiwan ni Lance ang memory stone sa kanyang kamalayan at nalulungkot sa loob. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Lance, Senior Brother, hindi pa ako umaalis. Takot na takot ako, akala ko umalis ka na, at nakaupo dito ang orihinal na groom, si Zhang San. Senior, I've decided to stay for another 3 months bago umalis. 3 buwan pa. Bakit? Dahil, gusto kong makasama muli si Iris, pati na rin ang apo mong si Lucy. Nako, hindi ko masasabi na madamdamin ka pa rin pala. Bahagyang ngumiti si Lance at hindi sinabi ang totoo, natakot si Lance na pagkatapos sabihin ang totoo, ang kabilang partido ay malungkot, kung mayroon lamang siyang 3 buwan na mabubuhay, pagkatapos ay hayaan siyang mabuhay ng masaya sa 3 buwang iyon. Susunod, umalis si Lance sa Dan City at muling bumalik sa Laoshan Academy. Si Lance ay nakatayo sa paanan ng Laoshan Academy, ang kanyang puso ay tunay na walang katulad na kalungkutan, akala niya ay hindi na siya babalik muli. Bumalik sa dormitoryo ni Iris, hindi siya pumasok sa klase at nakaupong mag-isa sa isang haggard na tingin. Iris, anong ginagawa mo? Zhang San, bumalik ka na, hindi ka umalis. Umiiyak si Iris at ibinagsak ang sarili sa yakap ni Lance. Paano ako makakaalis? Nagkasala na sabi ni Lance, at hindi maiwasan ni Lance na isipin kung gaano siya kalungkot sa susunod kung aalis siya. Uumalis ka ng walang sabi-sabi, akala ko ayaw mo na sakin Silly, how could I? I just had a temporary thing to go back to Dan City, hindi ba ako babalik ngayon? Zhang San, may narinig akong nagsabi na kayo ni Lucy, parang napaka-ambiguous nyo. Ito. Hindi ba? Kung gayon, ano ang iyong gagawin? Ako, hindi ko alam. Si Lucy ang aking ginang, at gusto ko rin siya, kaya kayong dalawa ay maging babae ko. Sabi ni Lance, 3 buwan na lang ang natitira para mabuhay sila, hindi nagabala si Lance na ihagis sila. Kung ayaw mo, break na tayo. Ako, hindi ko sinabing ayoko. Well then, from now on, huwag na tayong magstay sa Laoshan Academy para mag-practice ng martial arts, tayong 3, let's go on a happy tour. Ako ang deputy governor, binibigyan ko kayo ng bakasyon. Tara, hanapin mo si Lucy, tapos mamasyal tayo. Pagkatapos noon, isinama ni Lance sina Lucy at Iris at umalis sa Laoshan Schoolhouse, naglibot, kasama ang 2 magagandang babae na kasama niya sa gabi, sa araw na ito, naiinggit sa iba. 1007. Makalipas ang 1 buwan, hindi alam ni Lance kung saang lugar siya napunta, napakaganda ng lugar na ito, at nag-e-enjoy si Lance. Hindi kailanman ginusto ni Lance na maging napakarelax sa sandaling ito, hindi kailanman. Tila nakalimutan ni Lance kung sino siya, at nilayon lang niyang makipaglaro sa 2 magagandang babae. Ang estado ng pag-iisip ni Lance, masyadong, ay unti-unting sumailalim sa ilang mga pagbabago sa ganap na nakaka-relax na estadong ito.
Maging si Lance mismo ay hindi alam na ang mga pagbabago sa kanyang isip ay nagbigay sa kanya ng hitsura na malapit na niyang marating ang tuktok ng Unity Realm Grand Perfection. Gayunpaman, ang tugatog ay hindi ganoon kadaling masira, kaunti lang. Siyempre, walang pakialam si Lance tungkol doon sa ngayon. Sa gabi, nanatili si Lance sa isang tavern. Pagtapos kumain ng hapunan sa tavern, si Lance ay handa nang bumalik sa kanyang silid, oras na upang maging mabilis, kasama ang dalawang magagandang babae sa gabi, si Lance ay nasasabik sa pag-iisip, talagang gusto niyang magpatuloy ang araw na ito nang walang hanggan. Gayunpaman, isang boses ang biglang nagmula sa tainga ni Lance, "Ikaw si Zhang San, hindi ba?" Natigilan si Lance at nilinggan niya ang kanyang ulo. "Ako, sino ka?" Tumingin si Lance sa lalaki, isang matandang lalaki, na ang lakas ay nasa kaharian ng ninuno, si Lance ay walang kapantay para sa kanya. Si Zhang San, ang unang henyo ng Laoshan Academy, totoo talaga. Ngayon, may kasama siyang dalawang magagandang babae. Sabi ng matandang iyon, puno ng panunuya ang boses. "Ano ba kasi hinahanap ako ni Senior?" "Nothing much. Just, to end your life. Tapusin ang buhay ko." "Bakit?" Kinabahan si Lance, magaling siyang maglaro, ngunit biglang lumabas ang isang Zhangshi Realm para patayin siya, may 2 buwan pa si Lance para maglaro. "Zhang San, huwag kang magpanggap, alam mo na kung sino ang iyong pinatay." Galit na sabi ng matanda. Naalala ni Lance, oo, si Lance ay nakapatay nga ng isang tao sa Memory Stone na ito, siya ay mula sa Laoshan Academy, isang lalaking humahabol sa Purple Moon, ang kanyang pangalan ay OG. "Zhang San, naalala mo na ba?" Sa sandaling iyon, tumakbo palabas si Lucy at abalang sinabi, "Senior, pinatay ko si OG." "Hahaha, hahaha." Galit na tumawa ang matanda, "Paano mo papatin ang apo ko, Miss Lucy, baka hindi mo alam na nalipol ko na ang buong pamilya mo sa buwang naglibot kayo ni Zhang San sa kabundukan. At tubig, at ikaw, nasa mood ka pa ring maglibot sa mga bundok at tubig." "Ano?" Nanginginig ang katawan ni Lucy, nalipol na ang buong pamilya ni Master. Nagulat din si Lance, kaya namatay din ang nakatatandang kapatid ng Island Lord. Agad na tinanong ni Lance si Shilling, "Senior Shilling, totoo ba ang sinabi niya?" Ang Stone Spirit ang kaluluwa ng Memory Stone na ito, kaya alam nito ang lahat. "Oo." Sagot ni Shilling. Nagbago ang mukha ni Lance. Sa sandaling iyon, sinabi ni Shilling, "Lance, may sasabihin ako sa iyo." "Ano ito?" "Hindi pa huli ang lahat para piliin mong umalis, bago sila umalis." "Anong ibig mong sabihin?" "Oh, I mean, kung hindi ka pa aalis, pinatay ka na ng ibang lalaki at patay ka na talaga." May chance naman akong umalis di ba?" "Oo, kaya nga binibigyan kita ng pagkakataong umalis ngayon, kung hindi at mapatay mo, mamamatay ka sa kalikasan." "No way, pinatay ako dito at patay ako sa realidad di ba?" "Oo. Ang pagpapakamatay o ang pagpatay ay tunay na kamatayan, ang tanging paraan para umalis ng buhay ay ang hayaan kang umalis sa pamamagitan ko, kaya pumili ka pa." "Pwede." Tumingin si Lance kay Lucy at Iris sa tabi niya, isang sandali ng sakit. Maaari na ba silang iwanan ni Lance at iwan mismo ang Memory Stone? "Hindi ko kaya." "Ano ba ang pinag-aalangan mo, Lance, gusto mo ba talaga ng malay na kamatayan dito?" "Hindi, Senior, hindi ko magagawa kapag hiniling mo sa akin na iwan sila sa oras na ganito." Masakit na sabi ni Lance. Nagulat si Shilling nang makitang mas gugustuhin ni Lance na mamatay kaysa umalis. "Lance, matagal ko nang sinabi sa iyo na itong si Iris at Lucy na alam mo, ang tunay na kasaysayan ay matagal nang nawala, sa totoong kasaysayan, hindi ka nila kilala, nananaginip ka lang. Babalik ka sa dati, huwag kang magpakatanga." Ang panloob na pagdurusa ni Lance, maaari itong isipin, kahit na ito ay isang panaginip, ngunit ito ay masyadong totoo, kung paano ito ituring bilang isang panaginip. Sa buwang ito, naglakbay sila sa paligid ng mga bundok at ilog, maaari silang ituring na nakagawa ng isang malalim
Relasyon, paano sila iiwan ni Lance, paano niya masasabi na kailangan niyang samahan sila para tapusin ang 3 buwang ito, kahit na nangangarap siya, kailangan niyang mangarap ng isa pang 3 buwan. Sa sandaling iyon, ang matandang iyon ay tumawa ng galit, Zhang San, kahit na ikaw ay isang henyo, sa kasamaang palad, pinatay mo ang aking apo at kailangan kong gumawa ng isang bagay upang masakal ang henyo. Umiyak si Lucy, Su, pinatay ko siya. Si OG ang pinatay ko, huwag mong patayin si Zhang San, Su. Miss Lucy? Hindi nagugustuhan ng apo ko ang iyong hindi karapat-dapat na kapanganakan at nakatuon siya sa paghabol sa iyo, ngunit mabuti ka, pinag-isa mo ang nobyo na ito at pinatay ang apo ko. Huwag kang mag-alala, hindi ko gagawing madali para sa iyo. Pagkatapos kong patayin si Zhang San, ibebenta kita sa isang brothel. Wow! Malungkot na umiyak si Lucy sa pag-iisip na nalipol na ang kanyang pamilya. Bahagyang kumalma si Iris at ngumuso, Senyor, maaaring hindi mas masama ang pamilya ko kaysa sa iyo, mas mabuting timbangin mo ito. Hahaha. Iris, ikaw ang unang henyo na kagandahan ng Laotian Academy, ang babaeng umakit ng hindi mabilang na mga lalaki upang baliin ang kanilang mga likod, ngunit ngayon ay parang sapat ka na, nakikibahagi sa isang lalaki sa iba. Ay po, ikaw ang aso. Iris, ako at ang iyong lolo, mayroon pa tayong ilang pagkikita, ngayon ay hindi kita papatayin para sa kapakanan ng iyong lolo. Kung tutusin, ang pagkamatay ng aking apo ay walang kinalaman sa iyo, ngunit, Zhang San, gagawin niya mamatay ngayon. Nagalit si Iris, huwag kang manggahas na hawakan si Zhang San para subukan. Sampal. Napabagsak si Iris sa lupa ng isang sampal. Kung manggawas kang maging bastos sa iyong mga nakatatanda, tuturuan kita sa ngalan ng iyong lolo, si Lu Zhontian. Sabi ng matanda. Dumudugo ang bibig ni Iris. Sinabi ni Lance, Senyor, si OG ay may masamang ugali, karapat-dapat siyang mamatay, ipinapayo ko sa iyo na mas mabuting timbangin ang iyong mga salita. Pa! Sinampal din si Lance at sinampal sa lupa, hindi naman sa parehong level. Isang naghihingalo na lalaki ay nananakot pa rin sa matandang lalaki, Zhang San, ipinakita mo sa akin ang iyong kapangahasan. Malamig na ngumuso ang matanda. Umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang boses ni Lance, Lance, hinihiling kita sa huling pagkakataon ngayon, aalis ka ba? Kung hindi ka aalis, mawawalan ka ng pagkakataong mabuhay. Gaya ng narinig mo, mananalo si Iris, Tiday, ibebenta na lang si Lucy bilang isang puta, at sa loob ng 2 buwan, ang buong memory stone ay mananatili, kaya maaari kang pumunta ng payapa. Umungol si Lance, bakit hindi mo ako hayaang magsaya sa loob ng 3 buwan? Parehong hindi naintindihan ni na Iris at Lucy kung paano ito biglang nasabi ni Lance. Nakakilos na ang matandang iyon at umungol, Zhang San, pumunta ka sa impyerno at manatili sa aking apo. Pagkasabi nito, hinampes ng matanda ang kanyang palad patungo kay Lance. 1008. Huwag! Sabay na sigaw ni na Lucy at Iris. Labis na naramdaman ni Lance ang pressure mula sa Ancestor Realm, ang nakalock, sure-to-kill intent ay napakalakas na hindi ito masusukat. Ang sure-to-kill intent na naintindihan ni Lance ay parang pagkakaiba lang sa pagitan ng stream. At isang patak ng tubig sa harap ng totoong Ancestor Realm ng isang tao. Sa sandaling lumipas ang 1,000 gininto ang sandali, biglang tumahimik ang buong espasyo, ang palad ng matandang lalaki ay tumahimik sa harap ng noo ni Lance, lahat ng tao at mga bagay sa paligid niya ay tumahimik. Natigilan si Lance, ano ang nangyayari? Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang boses ni Shiling, Lance, ako ang nagpatahimik sa buong mundo, kaya ikaw lang ang nakakagalaw. Senyor, niligtas mo ba ko? Hahaha, Lance, actually nagsinungaling lang ako sa'yo, nabigyan ka na ng pagkakataong umalis, kahit patayin ka, makakaalis ka pa rin ng buhay. Senyor, bakit ka nagsinungaling sa akin? Gusto lang kitang subukan ng kaunti, gusto kong makita kung anong klase kang tao. Ngayong nasubok na kita, hindi ka masama, mapagmahal at matuwid kang tao, hindi man lang matako at takot sa kamatayan, hindi mo sila pinabayaan. Siyempre, kahit iniwan mo sila, hindi mangyayari yon.
After all, it's human nature, pero ang impression ko, medyo yung personality mo. Mas mababa, isang matino, may takot sa kamatayan na tao. Senior Shilling, makatuwiran bang subukan ako ng ganito? Walang kwenta, siguro naiinip na ako, pero hindi ko naman inayos ang matandang ito na papatayin ka, totoo naman, bigla na lang kitang sinubak noong sinusubukan kanyang patayin. So ano ang gagawin ko ngayong tumahimik na ang mundo at ako lang ang hindi? Bahala ka, huwag mo akong tanungin. Saglit na nag-isip si Lance, agad na itinaas ang kanyang espada at nilaslas ang matandang lalaki sa kanyang harapan, ang isa pang lalaki ay natulala doon na hindi gumagalaw, hinayaan si Lance na maglaslas, ang sarap sa pakiramdam, para itong nagsibak ng kahoy. Matapos patayin ni Lance ang matanda, inalis ni Shilling ang katahimikan, at parang biglang huminto ang buong mundo at pagkatapos ay ipinagpatuloy ang pagpapatugtog ng pelikula. Pinanood ni Lucy at Iris ang matandang lalaki na pinatay si Lance gamit ang isang hampas ng palad at sumisigaw ng hindi, ngunit sa susunod na sandali, 0.0 segundo mamaya, kahit papaano, ang ulo ng matanda ay nasa lupa. Ito. Anong nangyari? Paano napunta sa lupa ang ulo niya? Zhang-san, kumusta ka? Masyadong abala si Iris sa pagtatanong, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari ngunit walang pakialam, baka may malakas na lalaki ang gumagawa nito sa dilim. Ayos lang ako. Sabi ni Lance. Buti na lang sinunggaban din siya ni Lucy. Nakaramdam ng palpitation si Lance, kakaharap lang niya sa Clan Master Realm, at ang sampal na iyon ay nagbigay kay Lance ng napakalaking pagkabigla, at dahil sa sampal na iyon, si Lance ay nagkaroon din ng maraming epiphanies, tungkol sa layunin ng pagpatay, at tungkol din sa martial arts. Kaharian. Ano ang nangyari? Isang segundo ay malapit ka ng mamatay, at ang susunod na ulo ay gumugulong sa sahig. Tanong ni Iris. Hindi ko alam, baka may malalakas na tao na nagpoprotekta sa akin sa dilim. Hindi sinabi ni Lance ang totoo at basta-basta siyang nagsinungaling. Kaya ganyan. Terena, umalis na tayo dito ngayon din. Mabuti. Agad silang dinala ni Lance mula sa lugar na ito at nakarating sa isang malinaw na kagubatan sa bundok. Umupo si Lance sa isang malaking bato sa bundok, tahimik na nag-iisip tungkol sa isang bagay. Kaunting oras. Pagkatapos lamang noon ay tumayo si Lance. Itinaas ni Lance ang kanyang palad at inihampas ito sa malaking bato sa tabi niya. Agad na naramdaman ni Lance na ang kanyang layunin sa pagpatay ay hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa dati, kung ang kanyang dati layunin ng pagpatay ay isang patak ng tubig, kung gayon si Lance ay ngayon ay 10 patak ng tubig. Siyempre, kumpara sa matandang iyon, ang pagkakaiba ay napakalayo, ang mga tao ay isang batis, ang 10 patak ng tubig sa harap ng isang batis ay sadyang walang kapantay, ngunit sila ay nasa kaharian ng isang tunay na kleriko, kaya't ito ay normal. Ang layunin ng pagpatay ni Lance ay tumaas mula sa isang patak ng tubig hanggang 10 patak ng tubig, at ang kanyang lakas ay tumaas ng 10 ulit. Sigurado si Lance na kung haharapin niya si Wesley ngayon, magkakaroon ng ganap na tiwala si Lance sa pagdurog sa kanya. Ang mortal na layunin ni Wesley ay tinatayang 1.5 patak lamang ng tubig, mas mababa sa 2 patak ng tubig. Sa layunin ni Lance, malinaw na mararamdaman na ang layuning dapat patayin ay umiral na parang ito ay isang patak ng tubig. Phew! Sapat na ang lakas ko para durugan si Wesley, salamat sa sampal sa pagitan ng buhay at kamatayan na halos pumatay sa akin sa kaharian ng Zhangxi na iyon, ang dami kong napagtanto. Sabi ni Lance sa loob. Ang kaharian ni Lance, gayunpaman, ay hindi gaanong nagbago, isang bahagyang pakiramdam na medyo malayo pa siya mula sa pagpasok sa tuktok ng Unity Realm Grand Perfection. Ngunit hindi yun ang mahalaga ay si Lance ay bumalik na ngayon sa North Empire, sapat na para lipulin si Wesley. Sa ngayon, si Lucy ay nakaupo sa ilalim ng isang puno, tulala at walang sigla, at alam ni Lance na ito ay dahil ang kanyang pamilya ay nalipol. Agad na nakipag-ugnayan si Lance kay Shilling. Senior Shilling, maaari ba akong magtanong sa iyo ng isang bagay? Sabihin mo. Dahil kaya mong patigilan ang espasyo ng Memory Stone, maaari mo bang siguraduhin na ang lahat ng miyembro ng pamilya ni Lucy ay hindi patay?
Sure. I'll make the entire world go backwards, back 10 days, and then just stop her family from being destroyed. But then, you will also go backwards. Sige, salamat, tinulungan mo ako kahit minsan lang. Lance, orihinal na hindi kita tutulungan ng walang pakundangan sa ngalan ng iyong habag. Pagkatapos sabihin iyon, nalaman ni Lance na ang buong mundo ay nagsimulang umatras. Ito ay parang isang pelikula na pinindot ang backward button, mabilis na paatras, natagpuan ni Lance ang kanyang katawan, nahuhulog paatras, at patuloy na nahuhulog pabalik sa 10 araw na nakalipas. 10 araw na ang nakalipas, si Lance ay naglilibot pa rin sa isang lugar na tinatawag na Bailuo Mountain, at sa wakas, nang siya ay umatras sa Bailuo Mountain, ang kalawakan ay nagyelo at pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalaro, hindi alam ng sino man ngunit naisip ni Lance. Wow! Napakaganda ng talon na iyon. Masayang sabi ni Lucy habang itinuturo ang talon sa White Luo Mountain sa kanyang harapan. Lucy, punta tayo sa talon at maglaro, bababa tayo para lumangoy. Sige. Sina Lucy at Iris ay parehong tumakbo pababa sa talon upang maglaro sa tubig. Sa isip ni Lance, sinabi ni Shilling, Lance, sa sandaling ito, ang malakas na tao na pumatay sa pamilya ni Lucy ay nakatayo sa harap ng bahay ni Lucy, dahil ang mundo ay bumalik 10 araw, kaya hindi siya pinatay ng ikaw din. Senior, bilasan mo at tulungan mo akong pigilan siya, mabuti pang patayin mo siya. Siyempre. Sa sandaling ito, sa Dan City, ang tahanan ni Lucy. Isang matandang lalaki ang tumalon at lumipad papunta sa Purple House. Gayunpaman, sa sandaling lumipad siya sa Purple Mansion, isang kidlat ang biglang tumama sa kalangitan. Boom! Naglabasan ng mga spark sa katawan ng matandang iyon, at sa isang kisap mata, siya ay tinamaan ng kidlat at nasunog sa isang itim na bangkay. 1009. Sa Bailuo Mountain. Lance, napatay siya ng kidlat na inayos kung tamaan siya. Salamat, Senior Shilling. Walang anuman. Senior, masyado kang makapangyarihan. Talagang makapangyarihan ako sa batong alaala na ito, ngunit dito lang. Alam ko, salamat Senior. Sa di kalayuan, sumigaw si Lucy kay Lance, Zhangsan, halika at maglaro sa tubig, ano pa ang hinihintay mo? Si Lance ay abalang tumakbo at hinubad ang kanyang damit at tumalon sa tubig. Si Iris ay pinagmamasdan si Lance mula sa gilid, tinitingnan ang lahat ng ito, sa loob, palaging may pakiramdam, na para bang minsan na niyang naranasan ang déjà vu, hindi niya maiwasang mag-isip ng lihim, pumunta rin ba siya dito para maglaro ang tubig sa kanyang huling buhay. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw ang kanyang damdamin, sila ay nabura ng batong espiritu ng alaala. Sa loob ng mahigit 2 buwan pagkatapos, patuloy na sinamahan ni Lance sina Iris at Lucy. Kaya lang, sa isang kisap mata, 3 buwan na ang lumipas. Senior Shilling, 3 buwan na ang dumating, kailan pa natigil ang Memory Stone World na ito? Tanong ni Lance. Bukas ng umaga, katahimikan. Mabuti. Kinaumagahan, maagang bumangon si Lance at naghanda ng almusal. Wow! Ang aga mo pa palang ipagluto kami. Hoy! Lucy, Iris, mag-almusal ka na at tingnan mo ang luto ko. Ma'am, salamat. Tumingin si Lance kina Lucy at Iris, masayang kumakain ng kanilang almusal, sinabi ni Lance sa loob-loob, Lucy, Iris, paalam. Ito ang kanilang huling almusal. Pero hindi nila alam iyon at masayang kumakain. Nang nasa kalagitnaan na sila ng pagkain, biglang tumigil ang buong mundo, nasa kamay pa rin nila ang mga bonds na hawak nila, at kahit ang mga bonds sa bibig ni Iris ay hindi pa nalulunok, ang buong mundo, parang nagyelo. Tanging si Lance lang ang nakagalaw pa rin dahil sa espesyal na pangangalaga ni Shilling. Tumingin si Lance sa hindi kumikibo na sina Lucy at Iris, lumapit sa kanila, hinawakan ang kanilang mga mukha at sinabing, paalam. Pagkatapos sabihin iyon, biglang naramdaman ni Lance na umitim ang kanyang utak at nawalan ng malay, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, nalaman niyang nasa tubig siya, at ang kanyang katawan ay lumalabas mula sa isang bitek ng mga bato sa ilalim ng tubig patungo sa ang ibabaw.
Hindi nagtagal, lumabas si Lance mula sa dike. Pagkatapos, naramdaman ni Lance na ang kanyang katawan ay itinagos ng tubig. Napagtanto ni Lance na siya ay nasa tuktok ng isang talon, na hinugasan sa tabi ng talon. Ang talon na ito ay pareho. Talon na napasok niya noon sa Underground City. Ang pasukan sa Underground City ay nasa kuwebang bato sa likod ng talon na ito. Salita. Ang buong katawan ni Lance ay bumagsak sa pool ng tubig sa ibaba ng talon, at makalipas ang ilang segundo ay lumutang si Lance. Agad na nakita ni Lance na 100 metro ang itinayo ng isang kahoy na bahay sa harap ng talon. Kailan sila nagtayo ng bahay na gawa sa kahoy doon? Parang wala naman dati. Natarante namang umahan si Lance sa tubig. Ang bahay na gawa sa kahoy ay itinayo ni Sarah, na hindi naniniwala na si Lance ay talagang nawala ng tuluyan at nangakong maghihintay dito sa kanyang pagbabalik, kaya itinayo niya ang kahoy na bahay at nagbantay. Sally, Bella, Elsa, Leslie at iba pa, pati na rin sina Ben, Benny at Xavier, lahat sila ay pumunta rito, lahat sila ay naghintay dito ng magkasama para bumalik si Lance, naniniwala sila na tiyak na babalik si Lance. Pumasok si Lance sa kahoy na bahay at walang nakitang tao doon. Nakita ni Lance na may pagkain at agad itong inilabas para makakain dahil nakaramdam ng gutom si Lance. Maya-maya lang, may sumigaw mula sa pinto, Lumingon si Lance at nakita si Sally na nakatayo sa pintuan. Bella, bakit ka nandito? Lance, ikaw. Sa sandaling ito, lumipad ang isang grupo ng mga tao sa labas, at nang makita nila si Lance, lahat ay nagulat at natuwa, hindi makapaniwala na ito ay totoo. Kuya Lance, bumalik ka na talaga. Haha, hindi ako ganon. Madaling mamatay, nga pala, bakit nandito kayong lahat? Hindi ako naniwala na patay ka na, kaya hinintay ko ang pagbabalik mo, at pagkatapos ay ipinaalam ko sa lahat ang tungkol sa iyo, maliban kay Peter, ang magkakapatid na Wanderer, lahat ng iba ay dumating at naghintay dito sa akin para sa iyong pagbalik. Pero hindi ko inaasahan na babalik ka pagkatapos ng wala pang 10 buwan. Hehe, pasensya ka na sa lahat ng ito. Great, Kuya Lance, sa wakas nakabalik ka na. Tuwang-tuwa ang lahat at maraming napag-usapan, sinabi rin ni Lance sa kanila ang tungkol sa pagpasok sa Memory Stone. Syempre, walang sinabi si Lance tungkol kay Lucy at Iris, ito ay maaaring ituring na pagtataksil sa isip, bagaman hindi ginawa ni Lance. Anumang bagay sa kanila sa pisikal, ngunit sa pag-iisip, ito ang lahat ng nangyari sa kanila. Sasabihin ko sa Island Master na nagkasala rin tungkol dito, na nakabalik ka na ngayon. Siya nga pala, pagkatapos mong mawala, inalagaan kami ng Island Lord at ginabayan kaming lahat sa pagsasanay sa martial arts. At ngayon lahat tayo ay gumagawa ng napakahusay na pag-unlad. Sinabi ni Lance, sabay-sabay nating hanapin siya. Dumating si Lance sa Peach Blossom Garden kung saan nakatira ang Island Lord. Lance, ikaw? Nakabalik ka na. Mukhang nasasabik ang Island Master, hindi lang dahil nakabalik na si Lance, kundi dahil, may balita na ba mula sa kanyang nakatatandang kapatid. Sumagot si Lance, maglaro kayo sa ibang lugar, kakausapin ko ang Island Master. Mabuti. Si Lance at ang Island Master ay naupo sa pavilion, ang Island Master ay lubhang nababalisa, ngunit hindi minamadali si Lance. Ngumiti si Lance at sinabing, Island Master, siguradong puno ka ng mga katanungan ngayon, kaya magsimula tayo sa kung saan ako napunta. Yung ibang lugar sa Marshall Island, it's a more advanced memory stone, ako, malas lang, nasipsip ako sa memory stone. Hindi, pagkatapos ng kalahating araw na makipagkulitin, ang dahilan pala ng hindi maipaliwanag na pagkawala ay ang memory stone. Oo. Ang katotohanan ay kadalasang medyo simple. Napangiti ang Island Lord, oo, iniisip ko noon na nagmumulto o kung ano, ngunit ang katotohanan ay napakasimple. Pagkatapos mong pumasok sa memorya ng bato, maaari ka bang magkaroon ng balita tungkol sa aking nakatatandang kapatid? Sa palagay ko hindi, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Kahit matanda na ako, kuya ko, hindi dapat pumasok sa memory stone ang kuya ko, kung hindi, matagal na siyang lumabas pagkatapos ng memory stone.
Sinabi ni Lance, Island Master, mas mabuting itigil mo na ang paghula, nakita ko na ang iyong nakatatandang kapatid. Ano? Oo. Pagkatapos kong makapasok sa memorya ng bato, nakarating ako sa isang lugar na tinatawag na Purple Mansion. Ang Purple Mansion na iyon ay kung saan nakatira ang iyong kapatid. Ang iyong kapatid ay nakatira sa Memory Stone sa loob ng mahigit 100 taon, dahil ang iyong kapatid ay may anak. Kaya mas bata siya sa'yo, may asawa na siya at marami na siyang anak sa Memory Stone, lolo na siya. Gaano katagal ang record ng Memory Stone, Lance? Naiintindihan ko mula sa mga espiritu ng bato na ito ay mga 500 taon. Ano, 500 taon? Nagulat ang master ng isla, oh my god, napaka-advance ng Memory Stone na ito. Nakamustahin ka. Isa-isang ikinwento ni Lance ang tungkol sa Memory Stone, at bago niya ito namalayan, madilim na. Si Lance ay nanatili din sa Peach Blossom Source at hindi na bumalik sa kahoy na bahay sa harap ng talon. Nang gabing iyon, para lamang magkita muli, sina Lance at Sally, Elsa, Leslie, at Bella, syempre, nagsasalita para sa kanilang sarili. Tanging, ang mga salita ni Elsa, hayaan si Lance na pawisan, sinabi ni Mei Chen, si Lance ay napakatagal nang hindi nabubunggo ang mga babae, ngunit si Lance sa totoo, hindi, gayunpaman, si Lance ay espiritual. Kinabukasan, nagtanong si Lance, anong oras na ngayon? It's now almost 10 months simula nung nawala ka, March or April na ng next year. Tumango si Lance, so, 24 years old na ako ngayon. Oo. Oh, so 2 taon na lang bago ang duel namin ni Wesley. 2 taon at 2 buwan o higit pa, Lance, 2 taon na lang ang natitira, huli na ba ang lahat? Kung huli na ang lahat, ipagpaliban ito, at walang nagsasalita tungkol sa iyo. 10-10. Ngumuso si Lance, joke, masyado akong mahaba ngayon, hindi masyadong maikli, ano ba, kailangan ko pang maghintay ng 2 taon. Ang ilan sa mga kabataan ay natiglan, kaya nagrereklamo si Lance na ito ay masyadong mahaba. Lance, mahinang tanong, ano ang lakas mo ngayon? Tanong ni Xavier. Ang ikatlong antas ng Unity Realm Great Perfection. Sabi ni Lance. Wow! Ang dami mong pinagbuti simula nang pumasok ka sa Memory Stone. Tama. Ngunit si Wesley ay nasa ikatlong antas din ng Unity Realm Great Perfection, at tinalo din niya ang pinakamataas na Old Master ng sikat na Swordvilla, kaya kumpiyansa ka. Ngumiti si Lance, sa totoo lang, napakataas ng kumpiyansa ko ngayon, kinukurot ko siya hanggang mamatay nang hindi humihinga. Wow! Lahat ay natakot at sumamba nang makita nila kung gaano tiwala si Lance, at hindi man lang sila huminga para pisilin siya hanggang mamatay. Kaya, may 2 taon pa, hindi na talaga ako makapaghintay. Si Lance ay mukhang papatayin niya si Wesley. Pero, 3 years muna siyang napagkasundoan, kaya pag maaga ka, pagchichismisan ka. Pagkatapos ay padalhan siya ng isang sulat ng hamon at sabihin sa kanya na pupunta ako doon sa 1 buwan. Okay, isusulat ko ang sulat, sabi ni Xavier. Kasabay nito, sumulat si Lance upang ipaalam sa kanya, dahil sa humanitarianism, na ang tunggalian ay dinala sa susunod na buwan. Kasabay nito, mabilis na kumalat ang bagay sa mundo. Makalipas ang ilang araw, sa palasyo ng North Empire. How was it? Patuloy ba ang pagstay ni Lance sa Woolen Island? Oo. Hindi pa siya umalis sa Marshall Island marahil, alam ni Lance na papatayin mo siya. Itong anak na to, basta maglakas loob siyang lumayo ng kalahating hakbang sa Woolen Island, lilipulin ko siya, katawa-tawa ang pakikipagduel sa akin pagkatapos ng 3 taon, wala ako sa mood makipagduel sa iyo, hayaan mo. Mag-isa kang nagpapahintulot sa iyo na lumaki. Napangiti si Wesley at sinabing, kung sa tingin niya ay tinupad talaga ni Wesley ang kanyang pangako, mali siya, papatayin niya si Lance sa sandaling magkaroon siya ng pagkakataon. Alam niya na si Lance ay matalino, hindi siya magiging tanga para makipagduel kay Lance, at papatayin niya si Lance isang araw ng mas maaga kung magagawa niya.
Kaya lang nanatili si Lance sa Marshall Island, hindi niya ito kayang patayin kahit na gusto niya, dahil nandoon ang Marshall Island Lord. Saan kaya maglalakas loob si Wesley na pumunta, kaya nagpadala si Wesley ng mga tao para tingnan kung umalis si Lance sa Marshall Island, at ang balitang nakuha niya ay hindi umalis si Lance sa Marshall Island. Sa sandaling ito, isa sa kanyang mga kapatid na lalaki sa labas ang tumakbo. Kuya, nakatanggap ako ng sulat na ipinadala sa iyo mula sa Marty Elwood Island, na pinirmahan ni Lance. Ano? Nagpadala si Lance ng sulat sa akin, dalhin mo sa akin. Tiningnan ni Wesley, ito ay isang mapaghamong sulat, oras, 8 araw ng susunod na buwan, lokasyon, North Empire Darlington City. Kuya, ano ang sinasabi ng sulat? Tanong ng isa sa mga kapatid ni Wesley, 3 na lang ang natitira niyang kapatid. Lance, talagang naglabas siya ng hamon sa akin, sa 8 araw ng susunod na buwan. Medyo hindi makapaniwalang sabi ni Wesley, ito ay ganap na hindi inaasahan. Sa orihinal, inakala ni Wesley na si Lance ay naghahanap ng kamatayan nang sabihin niyang lalabanan niya siya sa loob ng 3 taon, ngunit hindi niya inaasahan na hahamunin siya ni Lance sa wala pang 1 taon. 3 nakatatandang kapatid ni Wesley. Gulat na gulat ang mga nakababatang kapatid. Kuya, si Lance ang nagkusa na isulong ang oras ng 2 taon, na nangangahulugan na si Lance ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sarili. Kuya, bakit iniisip ni Lance na mayroon siyang lakas na hamanin ka ngayon? Ngumuso si Wesley, ang tanga na ito na si Lance, kung gusto niyang pumunta ng maaga para mapatay, gawin natin. Kuya, sigurado ka bang confident ka? Crap, madali bang mawala ako, Wesley? Anong klaseng bagay si Lance? Oras na para tapusin ito, gusto kong makita kung ano ang iniisip niya na pagkatapos lamang ng 10 buwan, maaaring hamanin ako. Kinagat ni Wesley ang kanyang mga ngipin at sinabing, mayroong galit sa loob niya na malulusaw lamang sa pamamagitan ng pagpatay kay Lance sa kanyang mukha. Kuya, si Lance ay naglakas loob na hamanin ka, at 2 taon bago ito, tiyak na malaki ang tiwala niya. Nag-aalalang sabi ng isa sa kanyang mga tauhan. Wala ba akong tiwala? Kumpara noong nakaraang taon, na-double ko na yung will to kill, kung 1.5 drops lang ang intensyon ko noon, pero ngayon, natatakot ako na 3 drops of intention ko, hindi. Naniniwala na hindi ko kayang patayin si Lance. Bagamat naghinala din si Wesley na si Lance ay bumuti ng husto, mayroon din siyang napakataas na antas ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Ngunit hindi alam ni Wesley na nagbanta si Lance na kukurutin siya hanggang mamatay nang hindi humihinga. Sa Marshall Island, sinabi ng master ng isla, Lance, nagpasya ka bang makipagduel kay Wesley ng maaga? Oo, natatakot ako na ang hamon ay nasa kamay na ni Wesley. Lance, bakit hindi mo ako tinanong? Nakipag-away ako kay Wesley, kaya kung husgahan ang kaibahan ng lakas sa pagitan mo at sa kanya. Ngumiti si Lance, salamat sa iyong pag-aalala, ngayon ay husgahan mo na rin, Island Master, please. Napangiti ang Island Lord, kung ganoon, kalimutan natin na wala akong sinabi, halika, igalaw natin ang ating mga kamay at tingnan natin kung gaano kaiba ang lakas mo kay Wesley. Bago natin gawin ito, ipagkakalat ko sa iyo ang isang bagay. Una, at iyon ay, bawat malakas na tao na nakarating sa rurok ng Unity Realm Grand Perfection ay may ideya sa loob niya, isang ideya na napakagandang pakiramdam, na para bang ito ay isang ideya na tiyak na makakapatay sa kalaban. Kung magagawa mo hindi mo maintindihan ang ibig kong sabihin, ibig sabihin hindi ka pa umabot sa antas na ito, kung gayon hindi ka pa karapat-dapat na labanan si Wesley. Lance, ngayon sabihin mo muna sa akin, naiintindihan mo ba itong ideyang sinasabi ko tungkol sa... Napakaseryoso ng Island Lord dahil naghinala siya na si Lance ay panandaliang mayabang, iniisip na mayroon siyang lakas na hamanin si Wesley, ngunit sa katunayan ay wala pa siya nito, hindi man lang alam ang tungkol sa misteryosong ideyang iyon. At pagkatapos ay nagmamadaling nag-isyo ng digmaan. Siyempre, medyo nagalit din ang Island Master dahil hindi sinabi ni Lance sa kanya ang tungkol sa ganoong mahalagang bagay, kaya maaari siyang maging gatekeeper para kay Lance kung may lakas siya. Hamanin si Wesley o hindi? Hahaha, Island Master,
Sobra kang nag-aalala, kung hindi ko man lang naintindihan ang dapat patayin na ideya, bakit ako makikipag-away kay Wesley? Kaya lang ang hindi ko inaasahan ay ang ideya ng tiyak na kamatayan, so you guys know it too. Akala ko sa mundong ito, kami lang ni Wesley ang nakakaintindi, hahaha, ang yabang ko yata. Napangiti ang Island Lord, talagang mayabang, nangangahas akong sabihin na lahat ng nakatuntong sa tuktok ng Unity Realm ay naintindihan na ito, kung gaano nila naintindihan, kung hindi, paano ko ibinitin si Wesley noong nakaraang taon. Gayon din, ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng 29 na pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo ay makikita sa pagkakaiba ng layunin. Mabuti, Island Master, hayaan mo akong makita kung gaano mo naintindihan ang ideya ng tiyak na kamatayan. Pakiusap. Pakiusap. Isang malakas na puwersa ang nalikha sa pagitan nilang dalawa, umiikot ang unos, at ang dalawang tao na naunawaan ang ideya ng tiyak na kamatayan ay nag-aaway laban sa isa't isa, at bago pa man sila makakilos, ang ideya ay naglalaban na.